Nakikita niyan parang gas-gas. Tapos lipat tayo sa may kabila. Dahil dito na tayo. Share ko lang din sa inyo para kung sakaling gagawa rin kayo nito, magpapalit din kayo ng bearing, kasi ang gagawin ko sana dito, magpapalit lang din ako ng bearing. Itong drive shaft na to. Ngayon, nagulat ako dito, but may usli yan, yung bearing na yan. Yan. Dapat yung bearing na yan, dapat lapat dyan dito. Yan, lapat yan dapat. Tapos nagulat ako, ba't nabali yung kanyang pagkatanggal ko nito, ba't bumalik ko ako. Tapos nakita ko pala na bali na yung dito sa baba at pati yung sa taas. Tapos yung mga retaso dito, ayan, kinain na ng mga gear. Kaya napakalaking tulong po nitong lock na to, kasi ito yung nagsisilbing lock para yung bearing natin hindi siya umusli. Sabi naman ng may-ari nito, hindi pa raw niya napapagalaw itong pangilid na to. Siguro ang hinala ko, baka pinukpok yung axle na papapunta rito, baka nahirapan sa pagtanggal ng nut, ganun. Pero hindi ko sure kung gano'n yung nangyayari. Kung sakaling ma-encounter nyo, ang unang-una nyo kagad palatandaan dyan, doon sa may kabila, doon sa kabila nyan. Yan, dito. Lagi nyo yung i-check yan. Pag once may sabit yan dito, ibig sabihin, nakausog tong axle na to. Nakausog siyang ganon. Hindi siya nakausog dito. Hindi siya nasa timing. Yan lagi pagbabasihan nyo dyan. Kasi kaya masabi kong dito nyo pagbabasihan, dahil pagka stuck naman yung torque drive nyo at stuck naman, di na kayo nagpapalit pa ng mga kung ano-ano, hindi po yan sasabit dito. Dito lang yan, no? Yan, parang ganyan, no? May kayod. Kaya ibig sabihin pala nito, yan, nakausog siya lang ganun. Siyempre hindi naman basta-basta itong masisira kung hindi ito siguro mapupukpok ng ganun. Kaya ngayon magpapalit tayo ng bearing dito, saka ito magpapalit tayo nito. Importante yung trabaho nitong lock na to, kaya kailangan pagka ganito yung nasira sa inyo, palitan nyo din kagad ng ganito. Tsaka dito kayo titingin lagi. Yan yung palatandaan nyo lang. Tapos punta tayo dun sa may kanyang cover. Tapos dito naman tayo sa may cover nya. Kung mapapansin nyo yan, parang may mga retaso ng mga bakal. Yan, lumuwag na yung bearing natin. Kaya pagka bumirit yan, kakalampag. Pag bumirit tayo, kakalampag na lang yung axle dito. Gagalaw na yan. Kaya napakalaking tulong din ditong bearing na to. Tapos nung pagtanggal ko ng gearing dito, yan, natanggal na kagad yung bearing din dito. Kaya obligado magpapalit tayo ng bearing nun, kasi maluwag dito. Maluwag na yung bearing niya. Buti nga lang ito hindi nasira, kasi nagtry ako ng isang bearing dito, masikip naman siya, hindi naman siya totaling nasira. Tapos chinek ko din naman yung mga bearing, yung gearing niya, okay naman, wala naman siyang mga tama. Yan, walang tama yung mga gearing natin. Bibira kasi yan nasisira. Huwag lang yun talagang totaling matutuyaan yung gearing natin. Obligado masisira po yung mga gear natin.
Dito ang gagawin ko dito, magpapalit tayo ng bearing. Ito okay pa tong bearing na to, kaya hindi ko papapalitan. Pagkatitingin kayo kung sira o hindi, salatin nyo lang, paikutin nyo lang ganun. Pero nakadepende pa rin sa inyo kung magpapalit kayo nyan. Basta wag nyo gagamitin ng puller yung pantanggal dito, kasi bumubutas yun. Mas maganda pa-welding nyo na lang dito, tapos pokpok palabas. Yan, sobrang dumi. Tapos dito, ito magaspang yung ikot nya, kaya babaklasin ko to, weldingin ko rin yan. Tapos dito tayo, dito sa may pinaka una ng bearing, yung mark na yan, dapat yung mark na yan na ganyan, dapat wala yan. Kaso nagkaroon siya dahil yung sa drive shaft natin, medyo umusog nga siya ng ganito, kaya nagkaroon siya ng ganyan. Dapat wala yan. Kaya kung sakaling nararamdaman nyo na may parang malagutok, huwag nyo na pong patagalin at pagawa nyo na kaagad para hindi madamay yung gearing natin. Buti nga dito hindi nasira yung gearing nya, kaya ito papalitan natin to. Tapos yung lock dito, nagpabili pa ako kasi kailangan yung stock pa rin yung ilalagay natin dyan. Hindi natin kasi pwedeng ibalik na yung lock na yan dahil nadurog na, nabali na, hindi na siya maglalak dito. Ayan, tatanggalin ko muna to. Dito naman tayo at tatanggalin natin tong drive shaft na to. Pagka magtatanggal kayo nito, gamit lang kayo ng tubo ng ganito. Ito pantanggal kasi ng spark plug to, pero ginawa ko ng pantanggal dito. Dapat aabot yan dito. Huwag niyong pupukpukin to kasi napaka-sensitive nito. Pagka once na ito yung pinupuk natin, uusli yan, uusli siya. Pagka umusli yan, hindi na natin may papasok yung crankcase dito, hindi natin may lalapat. Kaya ingat-ingatan nyo to. Yan, gamit ako nito. Kasi dito hindi naman ito mahirap tanggalin, tapos alalay lang sa pagpukpok. Madali lang naman pong magpalit ng bearing dito. Ang mahirap lang dito yung kung sa may dito sa bearing na to, sa part na to, dyan lang po yung mahirap magtanggal. Kasi hindi kasi ako gumagamit ng puller, baka kasi bumutas doon. So wala akong special tools. Pero dami ko na kasi na-encounter na ganito. Nagpapalit ako dito, laging butas dito. Dyan, laging butas dyan. Kaya pangit na lang tingnan pagka may tapal na epoxy dito. Kaya yun ang iniiwasan ko. Yan, tanggalan natin. Tapos yung lock, yan, patanggalin natin yung lock na yan para mahugot natin tong bearing. Natanggal ko na yung lock dito, yung C-lock. Tapos tatanggalin natin yung bearing. I-share ko din sa inyo kung paano magtanggal ng bearing. Gamit lang kayo ng ganyan. Ginagamit ko kasi yung tools na mahaba. Yan, tapos papatong natin. Pilap, nabalo na sarap na kami, ma. Ako to rin. Gusto nga ba?
ito yung mga pinaka-importanting na pagka nagtatanggal tayo ng bearing, kung wala naman tayong pang press, kumbaga DIY, iwasan yung matamaan itong gear na to. Kasi pagsisimulan ng durar-durar sa bearing natin yan, kapag once na natamaan natin to. Ganoon lang kasimple kung paano magtanggal ng bearing nito. Gamit lang kayo ng mga ganito. Kahit tubo, ganun. Basta may pangkalang lang kayo dito. Tapos, yun dito ulit. Huwag nyo basa-basang yung tutuktukan to. Baka mabusalsan. Itong bearing na to, sa auto supply na lang namin ito binili. O di kaya binili lang kayo sa bearing center. Kasi pag sa Honda pa natin ito binili, may presyo. Ito sa bearing center, nasa 150 lang to. Halos parehas lang na parehas. Yung tatak niya, yan, puyo. Ang size naman ng bearing na to, yung sa drive shaft natin, 6204. Yan yung size niyan. Kapag ganito yung bearing na gagamitin nyo, yan, mayroon siyang cover dito. Tatanggalin natin yung isa. O kahit dalawa, pwede rin natin tanggalin yung dalawa. Kasi makikita nyo naman din pagka stuck pa yung bearing nyo, wala siyang cover dito. Yan. Tulad nito, wala siyang cover. Kaya walang cover yan para yung gear oil natin pumasok sa bearing natin dito. Kaya tinanggal ko na rin itong dalawang to. Tapos babalik na natin to. Applyan nyo muna ng langis bago nyo ibalik yung bearing. Yan, tapos mag-aano ulit tayo dito. Dahil maliit na yung pangkalang natin, gagawa ulit tayo ng papatungan natin ulit siya. Gagawa ulit tayo ng pamatong dito. Kasi pagka ito pa rin ginamit natin, mas malaki na, hindi natin magagamit, hindi natin may usog sa taas yan, may sira dito. Ito naman yung iilagan natin. Ito naman yung gagamitin kong pangkalang. Ito yung sa connecting rod, ito yung pin. Tapos ito yung nyo titirahin. Ito, halalay lang din. Dapat ganito rin yung martin din. Kunti na lang. Ayan, tapalangan natin para makabilo tayo magpukpok. Yan, lapat na. Kasi pagka ito hindi lapat sa drive shaft natin, hindi natin may babalik yung lock. Magkano kaya yun, Mike? Lock na yun. Mahal nun. Mura lang yun. Humigit kulang. Kulang sa mga tayo. O gas na natin ang gasolina. Yan, kung mapapansin nyo, wala na yung bearing. Tapos sobrang itim dahil ginamitan ko ng welding pati doon sa kabila kasi mahirap magtanggal ng puller.
Kaya ginawa ko, winilding ko na lang. Ito yung bearing. Yung bearing dito. Yan, ganyan, ginawa ko. Saka tuktok yung pataas. Tapos ganoon din to. And dito. Yan, ganoon din sa isa. Yan. Okay, ugasan natin ang gasolina to. Para may balikan natin. Kung sakaling magwi-welding kayo, lagyan nyo ng basahan dito na basa para hindi masira yung ating oil seal. Yan, nilagyan ko ng basang basahan dito. Ito lang yung nakalutang. Kaya siguro hindi maitulak siguro yung bearing dahil may kanto. Dito mga sir, para mailubog natin yung bearing, kailangan muna natin tong tabasan kasi hindi natin mailulubog yung bearing hanggat hindi natin natatanggal yan. Kaya gagamit tayo ng pang port. Ito yung pang port polish. Ayan, natanggalan natin yung kanyang bukol-bukol dun sa loob. Kaya siguro hindi na ilubog yung itong axle drive dahil mayroong nakabara. Kaya obligado tatanggalin natin yan. Kasi kung hindi natin tatanggalin yan, babalik at babalik pa rin yung masisira yung ating mga lock dito. Saka dadamayin niya yung mga gear. Kaya obligado tatanggalin yan. Yan, nakinis na uli at natanggal ko na yung tinga. Yung mga retaso na yan, yan, hangin natin ng compressor para matanggal natin yung ito kasi pagka hindi natin tinanggal to, maaaring pumunta dito sa bearing. Pagsisimula na naman ng sira ng bearing natin. Okay, maaari natin ibalik yung axle drive saka yung bearing dito. Bago natin ibalik yung mga bearing, yung mga axle drive natin, applyan nyo muna ng grasa, langis, para hindi tayo mahirapan sa pagpasok. Pagka magbabalik kayo nito, dito yung pinaka sinsilin natin. Wag dito kasi masisira yung gitnang bearing natin.
Ay! Ginagawa mo. Laglag pa. Ay, napumantay na siya, hindi siya tulad kanina na talagang nakausli. Halos kalahati. Yung nakausli sa bearing natin. Okay, hindi ka naman. Yung bearing dito, yung size niya 6302. 6302 yung dito. Siyempre may damit yung bearing natin. Tatanggalin natin yung kulay itim. Yan, tatanggalin nyo yan. Gilid-gilid din yung tutuktukan. Okay, pag malutong na yung tunog, okay na yan. Ito naman yung ilalagay natin, yung bearing nya. Yung size ng bearing na to 6201, yun nandito 6201. Yung cover ng bearing, tatanggalin nyo rin yan. Tapos maglalagay din kayo ng langis. Tapos gamit tayo nito. Dito naman tayo. Malagyan natin basahan dito. Dito sa Honda lang kayo makakabili nito. Wala ito sa labas. Sa Honda lang kayo bumili nito. Kasi ang wala dito, pag sa labas nyo binili yung gitna, yan o, wala yan dito sa labas. Wala tayo mabibili sa labas. 6002 yung size nito. 6002 yung sukat. Tatanggalin mo natin to. Pero itong damit niya, itong cover niya, ibabalik pa rin natin yan. Lalagyan lang natin ng grasa. Grasa. Throttle pa rin yung mic bukas. Madali lang ba yun? Hindi matagal din yun. Ha? Hindi matagal din yun. Ay, isang oras o dalawa? Mga ganyan. Basta mapalamig natin yung makina. Ha? Basta mapalamig natin yung makina. Kasi yan, tatapusin ko pa bukas yan. Umaga, kukunin niya umaga. Pinandar ko ng alam para alis, kunti na lang gagawin dyan. Importante yung matter na. Oo, kakabit na lang yung iba. Kumain kayo.
Babalik na natin yung mga gear. Gear. Tapos lalagyan natin siya ng grasa. Ay, langis pala. Okay. Sasaulin na natin to. Sa pag-ingat. Yung hose ang pinaka-importante na dapat na nakalagay sa tamang lagayan para hindi mapasukan ng tubig dahil gawa nga ng tagulan ngayon. Kaya kailangan din natin ingatan. Tapos lipat na tayo sa kabila at ibabalik na natin yung mga tornilyo niya. Wait naman yun. Yan, start muna natin. Spark plug sira niyan. Nagpalit ka ba spark plug? Spark plug yan. Pagka ano, bomba mo nga. Wala na yung ugong.